Good morning, everyone. Our 223rd regular session is now called to order. Please rise for the invocation as well as for the reading of the Council of Spirit. The chair requests Councilor Ferraris for the invocation as well as for the reading of the Council of Spirit. Good morning, everyone. My principal level, Honorable Sarah Din Abon, Honorable Richard Valdan, Honorable Ezekiel Rodriguez, Honorable Mitansan Lacanilao, Honorable Jonathan Lagrada, Honorable Arturo Ferraris, Honorable Victoriano Olivi, Honorable Hayati Dugas, Honorable Georgia Linjoy Carton, Honorable Nereida Pacaldo, Honorable Jason Ray Sestin. Madam Presiding Officer, there are 8 members who are present in this session, therefore constitute a quorum total sa Commission of Business. Lumabas lang po sandali si Konsehal Pacaldo po. Thank you, Mr. Secretary, and Chair, there's a forum, and as such, we can now discuss our prepared agenda for this regular session. Councilor Lacanilao. Here I move to suspend the rules, especially for the business, so we can talk about the important.
but for lack of time, we have decided to just invite them again to this session. We have here our sports coordinator, David Councilor Perez, who wanted to invite our sports coordinator. Okay, Sir Benedict, meron lang kami mga katanungan. Please, Councilor Perez. Thank you very much sa ating bisita. Good morning po sa inyo. Kaya po kayo pinakaroon regarding po ito sa complaint yung reklamo. Yung ating mga magulang regarding doon sa ating kaparating na municipal needs. Yun naman every time na may problema, ang napitan nila sa legal na sa mga bayan. That's why po, ako mismo, nalako yung sarili ko na dito na lang kasi kung saan pa makarating sa labas, mas maganda na po sa private puro natin mapag-usapan para yung side ng DepEd, side ng DepEd, marinig din po nila. So I know tomorrow is parignan, start na ito. Yung ganda naman po doon sa mga tinatanong nila bakit daw ibang activities, ibang sports na hindi na isama. Samantalang mga bata nag-training nila, nagwiling naman yung mga magulang, magastusan ng mga anak nila. So ang sabi pa nila, dapat mabigyan din ang pagkakataon kasi saan na nagsisimula yung programa. Siyempre, yung mga bata ay matulungan ng tama sa sports kasi marami namang interesado, lalo na yung mga magulang. So that's why pinatawag ko. So sa inyo na po yung pagkakataon para masagot yung mga kasama. Meron ba tayo ano? Para mabigyan si Sir Benedict. Wala lang? Nakasulat po. Kaya hindi mo na sige po, magandang walo po sa Duniang Bayan, sa mga kasama sa atin. Una pong sagot ko po doon sa municipal meet. Municipal meet. Ano po yung napagkasutuan at napagmitingan po ng executive department. Kasalukuyan po noong time na yun ay namumulema po ang executive sa budget. Kasi po medyo nabawas-bawasan daw po tayo ng puto. Na-adjust po yung budget. At po ng bayosina natin, na-adjust po lahat ng puto. Pangalawa po, kaya po nakapag-decide din po na dapat po sana wala tayong entry ng provincial meet. Kasi po yung original na calendar po ng DepEd ay January 12, 14, January 12, 14. Medyo mas maaga po masyado para po doon sa papasok natin na budget for 2025. Kaya po napag-decide una na hindi tayo sasali. Wala po muna tayo. Excuse me, municipal meeting. Ako, yun po, para po malugtog. Tuloy-tuloy po. Kaya po, hindi ko na magsali. Kaya po, dahil sa kunti lang po yung budget natin, 2024, supplemental budget for municipal meet, 250,000 intended for prices at saka isagamit po natin. Kaya po nagkaroon po sana tayo ng municipal meet ngayong December, kaya lang po na-cancel. So doon na po napag-decision natin yung ating delegation for provincial meet ay mag-token muna po tayo. Kasi po may mga plan pa po. Regarding po doon sa mag-host, tatandaan natin, halos magdadalawang beses po tayo mag-municipal meet 2024 kung natuloy mo December. Isang February, isang December. Ngayon po, possible, once tuloy, dalawang provincial meet po ang mangyayari. Ngayon, January at October, November, yun po. Kaya po, medyo magulo po yung naguguluhan po tayo. Kaya nag-a-adjust po lahat. So, sa ngayon po, napag-desisyonan po ng local school board na nag-meeting para makapagkasunduan based din po sa
mga suggestions na kung pwede po mag-token delegation muna tayo. Kasi yung budget natin alanganin. Alanganin po kasi po, hindi po, doon ngayon po, yung budget po lang is ng local school board yung nagamit natin para sa food, sports equipment at medicine noong 2024. Kaya medyo, yung ngayong taon, naka-PR po tayo noong linggo, try ko lang po kung pwede nang ipasok, kung pwede nang i-release yung budget natin for 2025. Kaya po sa panahon, ngayon po yung panahon natin medyo doon po kami naglaro sa kung paano tayo makakal-support sa DepEd para po yun sa kanilang municipal at provincial. Lalo na po ngayong taon, dalawa po yung gagawin natin provincial. Yun po yung dahilan. Kaya po nagkaroon ng token. Kaya po yung ibang Italy po siguro. Bakit hindi na ng provincial ng 2024, ano? Meron na, February po. February? Opo. February po. Nung February last year? last year po, February. Dapat po sana ngayong taon, January. Kaya lang, medyo ipit po. Usap din po yung mga mayor. Medyo alanganin po talaga sa pundo. Iba sana po. Talaga mo lang, hindi po talaga sasabi kung ganun po yung calendar date. Kaya po nag-adjust. Sa panahon, sa ngayon po, possible, kaya po nagkaroon ng token delegation. Hindi ko naman po sa municipal gate, hindi ko natin madesisyonan kung ito po, sila pa rin po ang mag-approve kung lahat pa lalaruin o ang gate sa DepEd kasi po, yung support naman natin ay complete, ayos naman po lahat, yung support ng LGU. Kaya, kung ano po yung ipapaliwanag naman po deserve at additional doon sa sasabihin ko ngayon, yun po yung pagkaisahan ng local school board para po maging maayos na po yung matulungan natin yung municipal. Sa ating members, ako na sila niya. Ako. Gusto nila. So, Sir Pat? Thank you, Vice Chair, for the opportunity to explain whatever we have decision in the local school board meeting last November 11, that's 2024. Our mayor requested the committee na siya po talaga ang nag-hingi na ng pasensya sa amin. Humingi na kumanin sa Sir Pat, hindi talaga namin napunduhan provision meeting kung mangyayari yan ay January. So, ibig sabihin niya sa akin, nagbiro siya na parang dalawang kasal sa isang taon na hindi na-project yung pangalawang kasal. So, naintindihan namin dahil mismo yung ating tatay na nagsasabi na wala tayong pondo. Subalit, gumawa pa rin ng paraan at tinatawag si Sir Benedict kung mayroong pondo siya. At meron na yung project na 1.3 pondo sa opisina ni at nag-commit na rin po kami sa ECF fund dahil tinatingnan sa ating accounting office kung meron pa kami natitira. So we allotted 2 million. 1 million sa north, 1 million sa south. Kaya degraded na rin po yung pondo para sa mga paralan sana. Kaya sabi ko, gusto ko sana yung pondo ng ECF is tangible project na mapupunta sa bawat paralan. Dahil before, parang nasa 800,000 plus ang naibigay sa bawat paralan. Pero ngayon po ay nasa 30,000 lang po itong year na nakalipas. Most likely, parang nasa sports activities lang napunta ang 3 million namin dahil nag-alat kami dati ng 1.5 million each district. Kaya nung sabi si Mayor na pwede bang token delegation nila, wala po kami magagawa kundi susugat ng sinabi ng akin mahal na Mayor para lang matuloy. So, nung sinabi ni Mayor na token delegation, so ano-ano mga events ang ating sasalihan. So, based on our records, na mga posibleng mananalo, we have identified 8 events. Ang una ay arnis, athletics, badminton, basketball, boxing, billiard, chess, football, dance sports, gymnastics, wrestling, wushu, taekwondo, takraw,
lawn tennis, table tennis, volleyball, and swimming. But doon naman po sa basketball, we have only identified three extreme. So dahil yun lang po ang possible na nakikita natin may panahon tayo. Then sa volleyball po, since last year ay wala talaga ng handle. Sad to say, within our DepEd family, ay hindi po nagkakasundo pagdating sa mga decision making dahil mostly ng ating mga students sa secondary ay hindi nag-attend ng meeting. Kaya kung sakaling nagkakaroon na po ng final decision, ang ginagawa po nila katulad na lang ng pinaparating po sa inyo, kanilang problema, para makakuha po ng nating additional buffer. Pero within our needs po, sa aming samahan, hindi po sila nag-aabil ng meeting. Kaya kung anong napagkakasunduan po, ang sasabihin na lang, paano na lang kami? So, katulad po sa inyo, kung ano po napag-desisyonan sa saguling bayan members, kapag po sino nung nandoon, ayun po ang ma-approve. Dahil lahat naman po ay dinadaan natin sa tamang proseso. Kaya napag-desisyon na po kung ano lang po ang pwedeng possible na mga mananalo ng mga events. Although may mga events po na wala tayong katulad sa volleyball girls, ay talagang last year po ay namang problema po sinong coach ang mag-handle sa babae. Wala pong nag-handle, kundi nagharap na lang po ako ng paraan. Pero ngayon, yan na naman sila. Nag-uudyok na naman na gusto isali. So paano po natin isasali na hindi naman dumating sila sa proseso dahil hindi po tayo pwede magpadala ng ating mga athletes kapag hindi po dumaan sa SONMIT, hindi naman sa school meet, SONMIT at saka municipal meet. Kasi kung ipapadala mo lang siya sa municipal meet, ma-disqualified na po. Dapat tatlong proseso po yung pinagdadaan po yun. Bago ma-qualify ang isang athletes doon sa proseso pagdating sa selection na ng ating mga athletes. Kaya yun po ang nagiging problema na within our DepEd family, even our school heads in the secondary did not participate all our meeting dahil gusto nila sila masunod. But, kung ano po yung clamor nila ay pinagbibigyan ko pa rin na sinasabi nila na instead na zone ang mapasali din sa zona ng bawat distrito, ay pinagbigyan po natin na first school na lang ang secondary. And then, sabi namin wala tayong pondo na regarding that dahil kung ano yung pondo ibinigay ng munisipyo, yun lang ang gagamitin natin. Ang ginawa po nila ay humingi po sila ng tulong sa mga magulang. Kaya SB Ferraris, with your respect po, yan po ang nakarating sa inyo, yung clamor ng mga magulang. Dahil even our parents ay sinusulatisan po nila ng 500 pesos, yan ang pagkarinig ko, na supposed to be hindi. Even their teachers ay hiningan nila ng mga 500 pesos each para masuportahan ang kanilang gusto mangyari. Kaya nakakalungkot po na sa ating Pangunawan bilang isang district supervisor kapag hindi po sila sumusunod dahil gusto nila ang masunod, ay wala po ako magagawa dahil meron silang gusto gawing mas maganda pa yata sa iniisip natin para sa kapakanan ng lahat na sana walang magulang na magre-reklamo. Subalit sa kanilang nagustuhan po na gusto nila, ewan ko din po, supposed to be wala na po yung mga pageant na yan, wala na rin cheerleaders dahil hindi na po naman inaano yan sa kalakaran ng sports para malas yung gastos. Pero they are insisted for that kind of events na hindi nakasali po sa pero sige, pinagbibigyan na lang po para sabihin natin na ang gustuhan nila ay masunod pa rin. So yun po yung kabuuan kung bakit po meron na nakakarating sa inyo na may mga magulang na nagreklamo dahil yung ating mga secondary school heads ay humihingi pa rin ang tulong sa mga magulang. Kaya, sa ganang akin, talagang ako rin nag-aano sa mga magulang na pinaparating sa akin. Sabi ko, wala po ako magagawa bilang district supervisor. Kahit nasasabihan ko po yan sila dahil ang ating mga meron tayong tinatawag na ayos. Ibig sabihin,
sila ay mayroong karapatan na magpatupad ng mga batas. Pero base po sa batas ng DepEd, bawal po mangolekta na mga contribution hanggat hindi na-approve ng mga magulang. Pero hindi po yan sa pilitan. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Sir Pat. Yes. Remember, my question to you is Thank you, Madam Presiding Officer, and good morning to the members of this body, as well as our visitors, Mr. Pat. I think na naintindihan ko, no? Yun yung feedback na nag-agat siguro ni Speaker Harris from DPNs. At as to the explanation of Sir Pat, yun yung nangyari, no? Sa Sangguniang Bayan naman po ay tayo naman po ang ating kapangyarihan lang ay i-approve yung mga budget ng mga pinupropose ng ating executive branch. So, kasama sa executive branch ang representing the Municipal Sports Office, no? So, ano man yung mga pinaplano, I think yung mga budget ng mga sinasubmit dito na pinapa-approve ng executive branch sa legislative for the legislative issue, for the appropriation ordinance, ay ako ang aking pong assumption ay yan ay in coordination ng ating pong municipal sports coordinator sa mga DepEd natin, supervisors, no? Para doon sa mga incoming o pang anticipated na mga events ay may sama doon. Pero sa ngayon, nagkaroon tayo ng ganyang problema. So, tayo naman po, wala sa atin ang control ng budget. Ang nasa atin, ang kapangyarihan natin ay to review it, to approve. At to recommend kung kinakailangan. Kasi yun naman yung sa atin, kung may mga comment tayo, may mga improvement, ang kapangyarihan natin ay to recommend. And if the local chief executive will agree on that recommendation, so transform siya into provision ordinance para ma-execute yung budget na yun. So medyo mabigat yung sitwasyon natin sa ngayon, no? Kasi paano pa natin may-improve yan? I think siguro ang recommendation niyo magagaling sa ating municipal sport coordinator kasi as far as the statement of DepEd supervisor, yung mga project dapat pala gusto nila dapat sa mga tangible ng mga project. Tama naman yun, no? Ay kung napupunta sa mga sports yan, no? So, ang tanong lang ngayon, yung mga since na taon-taon may mga regular events, sports events yung DepEd, saan po natin pupunin posible kung hindi sa ICF? Saan posible? Para maganda rin, no? Saan siguro, I think yung ating municipal sports coordinator kasi hindi lang ito ngayon, sunod na taon. Ganito rin, sunod taon, ganito rin. Possible po, Vice Chair, na magdadalawa ang Malawang Pamilya this year. Dahil mag-change na po, ibabalik na po sa dati ang school year. School year, well, alam ko lang naman, kaya natin pinatawag ay para maunawaan natin ano ba yung may mga ganitong reklamo, alamin natin ano yung sagot, at ako naiintindihan ko na justified naman bakit ito lang yung delegation na pwede natin ipadala. Kasi yung timing ay hindi akmat sa ating budgeting. At saka yung paggastos, alam naman natin na kapag sinumiti natin yung budget, hindi naman natin na-aprobahan sa province. At bago ma-aprobahan sa province pa, kailan natin pwede gamitin ang budget? Ang dami pang proseso, may bidding pa at kung ano-ano, rejects. So kahit laanan natin ang pondo ito, hindi pa rin natin pwede gamitin yung pondo. Ngayon, ang problema kasi ay, kagaya yung sinasabi ni Sir Pat, kung yung mga concerned individuals, lalo na yung sa secondary, ay hindi mag-a-attend ng mga meeting, so hindi nila maintindihan yung dynamics. Ngayon, yung mga magulang naman na gusto
masuportahan yung kanilang mga anak, hindi rin nila maipapaliwanag sa mga magulang, ano ba yung nangyari? Bakit hindi ba susuportahan yung event na ito? Yun kasi yung pagka hindi ka umaattend ng meeting, hindi maintindihan, sa madaling magsalita, kagaya ngayon, nung hindi pa namin naintindihan yung side ninyo, parang nag-iisip din kami, bakit nga ba? Ngayon naintindihan namin, wala na akong tatanong pa, naintindihan ko yung sitwasyon ko. So kung mayroong magtatanong sa akin, bakit gano'n, ako naman papaliwanag doon siguro. Kung doon sa magulang. Hindi ba nalaman kung mayroong mga katanungan pa? Councilor Lagrada. Good morning. Ako isang magulang din na may dalawa na akong nakalaro, elementary at secondary. So sa Tinlayan, sa elementary na nakaraan, muntik na ipasa ko sa akin yung uniform ng Bold Elementary. So, natandaan ko na sa video, natin si Sir Gindi, pati nagsisisyon sa Liga Office. Kasi nasuggest na natin nakalabay sa Gindi na kasi pinapal maaga pa, yung mga kailangan para sa mga palaro. Gusto ko matanong na Sir Gindi kung na asikaso ba yung Sir Gindi? Sa pag-asikaso po sa mga uniform, ready na po tayo. Kaya po yung sa sukatan po ng uniform, kung sino pa hindi po pala yung hindi nakapasukat dito sa inyo, hingin po yung sukat. Tapos, ito po, advance na po tayo. Nung last year po tayo nag-pabid ng mga uniform. Nai-award na rin po sa supplier. Ang goal na lang po namin ngayon para mapabilis paralo ay para makuha ng sizes. So, hanggang kahapon po, nag-coordinate po sa mga sa DepEd. Nakuhaan na po namin siya ng sukat, pati po yata dito sa inyo, nakuhaan na rin siya ng sukat. Para po mamayang hapon, submit na namin doon. Pagkitira naman po, yung para sa mga athlete. Yun po ay susukatan sila. Pagkatapos pa po ng event natin ng municipal meet na mangyayari po sa 11 sa Sabado po. Kaya bago sa 9 po, 10 sa Friday, bababa na po dito yung supplier ng sa uniform natin. Para sila naman po yung sukat ng mga balas. Kasi nagawa na po natin sa in-advance po lang. Para hindi po tayo ma-delay at maibigay po yung uniform sa tamang oras. Meron na po tayo, nagawa na po tayo ng action. Sa pundo, wala na problema. Okay na po yung pundo natin, nagawa din na po. May tatawid natin po ngayon yung provincial meet. Municipal meet and provincial meet, may tatawid po natin. Sa pagtutulungan po ng DepEd at saka ng LTO natin na nagawa po tayo ng nakalikin po tayo ng mga pondo para matuloy lang po yung municipal and provincial meet natin. Yung sa amin po, yung 1.3 na sinasabi sa yun na po yung magagamit natin. Ang provincial meet na po yun. Na nakapiyan na po tayo, ready na po. Kasi sabi ko ay last year advance yung PR kasi may giving, award, number of days ng posting. Kaya po, simula po sa transpo, uniform, pagkain, at saka ibang gamit po natin. All set na po tayo sa provincial meet natin ngayong regalo. Ang pinaproblema na lang po, problemahin na lang po natin, itutulong-tulungan natin sa supplemental yung November, pangalawang provincial meet po. Naitawid na po natin yung sa pagtutulungan po ng DepEd at saka ng pag-solver ng LGU. Nakabuo po tayo ng municipal meet and provincial. So, ibig sabihin, wala natin problema sa project, wala mo din sa public. Ibig sabihin, actually na, naging problema lang sa road ay yung operation ng mga high school. Ibig sabihin, ayun sa statement ni Sir Billy, walang problema sa LGU. Wala naman. Doon sa Okay na po, nasolve na. sa may walang problema. Yung relation na lang po, elementary and secondary, yun na lang po. Kasi po sa Kahit sa akin, maraming pinaparating ng problema yung mga magulang. Ang problema natin, kasi sa amin nagsusulisit. Di ba? Tapos lahat ng ito, ganito, kasi wala ganito. Sa tingin ko, Kami naman ang problema. dapat maayos yun.
secondary at elementary. Sagutin ko po yung sa football dahil ang football po ay hindi po nakasama sa secondary dahil talo po sila. So, wala po naging marka ang football ng secondary kaya na-identify po na ang isali lang natin ng football na ano natin ay sa elementary. Dahil nanalo po sila. Pero sa secondary po ay talagang naghahanap pa sila ng padreno para lang maisali sila. Dahil ang balita nga namin ay nagsusulisit po sila para lang makasali daw dahil sagot daw ang ano sa amin is kahit hindi daw sila isali, basta sagot na nila lahat, pati uniform. No? Sabi ko, being your head with our Ma'am Silaya Shorsis North, lahat po yan ang mga number of athletes ay pinapadala po natin sa division office. Kaya yun ang official nating mga number of athletes. Outside of that, number of athletes ay hindi ka official delegates. Kaya na isali natin na hindi sila official delegates at pag may na-disgrasya po, ay babalik po sa atin ang magiging repercussion. Kaya maaaring babalik ulit sa inyo, manghihingi ng tulong para pampagamot sa kanilang mga anak. Ang hirap po yun. Kaya yun pong iniiwasan natin na sana lahat ay officially delegation ng North and South Brooksville, o municipality ng Brooksville. Ito naman medyo hindi na related directly dyan sa issue nila. So, naintindihan na natin yung mga feedback ng mga parents, na-explain na ni Sir Pat, naintindihan natin yung panilang sitwasyon. Ito naman, kay Sir Benedict siguro as municipal sports coordinator din natin, of course kay Sir Pat. Ano talaga, parang regular na to na dalawang yung school-related na needs, no? Yung mga solicitation sa mga SB member, dalawang klase. It's either para sa improving ng mga kanilang school sites or school classroom, minsan naman related sa sports, no? Yun nga, kaya halimbawa, dagdag pambili ng uniform, pagpapayad sa mga trainer, ng isang sports event. Minsan naman, pintura para sa school sites or school classroom o dalawang klase yung hinihingi. No? Hindi lahat ng pagkakataon minsan nakakatulong ang mga SB member kasi considering na wala naman din talaga sa budget para sa ganyan. No? Purely talaga sa SB member ay yung salaries lang ang tatanggap. Kung mayroon man na ibibigay, ay doon nagagaling. So, ang point ko ay hindi limited yung ibibigay at alam naman namin na pangangailangan din talaga kasi lang hindi na ganyan. So, ang gusto kong mangyari, saan tayo pwede magkatulungan? Municipal Sports Office at sa amin, no? Para ma-minimize yung kanina na po sa labas, no? Labag sa kagupan mo na hindi makabigay lahat. Pero sa dami, no? Ubus na yung 2,000 mo pero hindi pa rin sasapat. Dahil sa iba pang mga nangangailangan din na hindi naman school related. So, paano siguro Sir Benedict, maganda rin yun na hindi pa pwedeng maglagay, kumari sa budget under Municipal Sports Office, yung related sa mga sports ba? Diba, hindi sa SB, walang may bigay yung SB, at least meron kaming may refer na ako, pupunta kayo sa municipal sports. Yung sports related needs. Tapos yung mga Materials. What? Materials. Yes, opo. Tapos yung mga sa ano naman, yung mga hardware materials related, mga ganyan. Maganda rin siguro na since di ko lang alam kay Sir Pat, no? Kung ito ba ay chargeable o kung pwede i-charge sa SAF or hindi. No? O kung hindi, baka kailangan para tayo sa Sangguniang Bayan as Chairman SB Mirales at being a Chairman of the Commission of Finance ay makapag-propose tayo kay Mayor Jun, no? Na dapat may mga ganyang allocated na budget kasi since na wala naman talaga tayo makumbot kasi
anong tawag dito, nakaka-frustrate din sa mga teacher natin, lalapit sa atin, natutulong ang pangailangan tapos wala may ibigay. Kahit referral man lang wala tayong may referral. Kasi wala naman tayong inaasahan na allocated budget para sa ganyan. Yeah, siguro pwede natin pag-usapan yan sa mga susunod na request natin, magkaroon tayo ng meeting sa local school board para sa pag-allocate ng mga pondo. Pero yun yung delegation natin sa ngayon. Complete po. Sa ngayon po, 629 tayo lahat. 629. Hindi marami pa. Last year po ay 680. Hindi lang po yung diferensya. Nadala naman, meron naman po. Talagang yung winnable po po talaga yung priority natin. Kasi po, siyempre preparation din po natin. Lalo pa ngayon, dalawang beses tayo mag-provincial meet. Dalawang beses. Tapos next year po, mag-host na tayo. Kayo po mag-host ng budget. Ano lang, ang experience ko lang, yung mga ganitong issues, what siya, seasonal. Every provincial meet or municipal meet, may ganitong problema ang umuusbong. Kaya, kumbaga, ano lang, sige lang, padayon lang, yan na yung problema natin yearly, na may mga hindi nasali, may mga reklamo. Naalala ko yun sa volleyball, hindi noon isinali kasi hindi naman nananalo. Pero ang ginawa ng isang teacher, si Sir Rocky, ay tinrain na yung kanyang mga estudyante sa Sarasa. Ngayon, nung nananalo na sila, saka sila isinali. Diba? Kasi nung una, hindi rin sila sinali, may mga reklamo din. Pero sa kanila, hindi sila tumigil. Sige, mag-train lang tayo na mag-train. Sana ganun din yung ibang events na hindi nakasama ngayon na hindi kami nakasali. Pero kahit hindi kami nakasali, tuloy yung laro namin. Kahit hindi kami nakasali, talagang sa provincial meet, okay, tuloy yung laro namin. Yung preparation sa future. Sana ganun na lang yung isipin. Yung challenge na lang doon sa mga coaches na hindi na isali yung event na kanilang hawak na dahil hindi na isali, dahil hindi nanalo nung nakaraan, ay pag-igihin na lang nila para sa susunod may isali sila. Tama na muna yung mga complaints, di ba? Wala namang mangyayari sa mga reklamo. Anyway. Yes. Thank you po sa ating sports coordinator kila Sir Vice. Sana po, ako lang naman, ang hangad ko lang naman dito, may paliwanag sa tao. At sana po, huwag dumating sa oras na talagang wala nang delegates yung Brooksville kasi nakakalungkot po ng mga magitaan natin. Tayo pa naman yung tinitingan ng bayan. Tapos, mangyari, always ganito tayo nagkakaroon ng problema. Sana malayo pa lang ayusin na natin. Pag-usapan natin kung may kailangan ng sports coordinator kung mga district supervisors. Pupinong na po yung sanggunian para makatulong sa inyo with the help of sports na namin dito sa sanggunian. So, thank you. Sana po ma-improve natin always na sana hindi na magkaganito na every time lang na seasonal na nagkakaroon natin ng mga problema. So sana magawa natin ang paraan at maayos at budgetan ng maayos kasi yung ibang mga bayan na gagawa doon na ba't ang prospect na tayo yung tinitingala at sa tingin naman nila budget na rin pag-usapan maraming budget ang prospect kailangan lang iayos gawa ng tama. So sa inyo, maraming salamat po. By this year siguro, outgoing na po bahala na kung sino yung mga uses ng ating sanggunian na sana ma-improve lalo pang gumanda ang ating programa pagdating sa sports. Kasi yung sports, bahagi po yan ang ating bayan. Kung walang sports, hindi po magiging masaya yung mga sports. Maraming salamat. Good morning po. Okay, thank you, Councilor Terapis. Pero yung sa size ng delegation, lagi naman isa tayo sa pinakamalaki delegation. At akala ko ngayon 200 na lang dahil akala ko 210 na lang. Yung parang 600 plus pa rin. Marami pa rin. At kung nagkakaproblema man tayo, alam ko yung ibang munisipyo, pareho rin ang problema. At kung ikukumpara pa rin tayo sa ibang munisipyo, mas marami pa rin yung budget na binibigay natin. Kahit last provincial meet. Nagtatanong ako sa ibang mga vice mayors.
pa rin ang binigay ng Brooks. Kaya, hindi tayo pwedeng ma-accuse na hindi nagsusuporta. Siguro, siyempre, yan ang kanilang specialization, ang DepEd. Kung ano man yung kanilang recommendation, suportahan na lang. Okay po, maraming salamat po, Sir Pat. Ma'am, baka pwede mong salita bago na sa district. Hi! Pwede natin ma'am, hindi mo na bigyan na pagkakataon. Ma'am, bago pwede na yan. Ma'am Celia. Ma'am Celia. Good morning po sa inyo lahat. Okay, Ma'am Celia. Si Ma'am Celia, sure say, bago natin, siya ang bumalik kay Ma'am Lorraine sa North. Welcome po, Ma'am Jose, sa Sangguniang Bayan. First time po natin ngayon makita. Thank you very much po. Since na bago pa lang po ako dito sa Brooks Point as supervisor ng North, ganun po talaga, taon-taon, meron po talagang reklamo pagdating sa mga kalaro. Since na, maganda rin po yung ganun kasi narinig po natin yung reklamo, yun po ay for improvement din. Alam po yung Brooks Point, kaya-kaya nilang mag-support para dyan sa sports. Yun nga lang po minsan yung mga problema na dumadating na biglaan. Siyempre, kailangan natin po yung iplano, then i-budget. Then, sorry po kung yung iba talagang nag-i-insist na maisama yung kanilang event. Kaya yung iba nag-i-initiative na lang na, and sorry po kung humihingi po sa inyo kasi yun ang malaking paraan nila na makakatulong para naman yung mga bata. Kasi may pang mga bata po ay nag-aaral na lang din para yung mga mahihilig po sa sports, parang lumilitaw na lang sila pag may palaro. So kaya malungkot din sa side nila na yung laro nila ay hindi maisama. Alam ko po, pagdating sa board game, siyempre marami po, malaki rin yung kanyang pagkakagastusan dahil marami sila. Kaya yung iba talagang nagsusolicit na lang para lang maisama yung kanilang laro. Kasi hindi lang naman uniform, pagkain pa nila, pamasahin pa nila. Kumbaga malaki rin. Kaya yung iba talaga nagpipilit na makasama. So siguro sa mga susunod, kung makikita po rin ninyo na talagang, kasi yung sports naman po hindi agad-agad na magaling sila eh. Tama po yung sabi niyo, Vice, na kung hindi sila nakasama, ano na nila ng practice. Kasi kailangan po talaga yung practice sa sports. Hindi yan kagaya sa mga academic na mag-study ka lang, mag-ano sa utak mo, ano ka na kaagad. Pero sa sports, kailangan po talaga ng skills nila. At talagang kailangan continuous po yung pagpa-practice. So, yun, nakakatuwa din minsan na yung iba talagang nagpipilit. Siguro sa mga susunod ko, alam ko naman kung nakakayanin ni Brooks Point dahil alam ko mayaman yung mga taga-Brooks Point. Kaya-kaya ko nilang isupport yung mga ng mga bata kasi maganda rin po yun na gano'n dahil siyempre yung mga bata mag-focus na lang po dun sa laro imbes na makaisip na hindi maganda. Kaya yun, siguro sa mga susunod, kung mapagplano po ng gusto, yung mga problem na nag-a-arise na maplanuhan, mabudgetan, so sa mga susunod ay kakayanin na rin po din Brooks Point. So, yung sa mga secondary naman, iyaano ko rin po yun. Kakausapin ko rin po yung mga school heads para malaman kasi syempre isang side lang rin na rin eh. Kailangan din po natin marinig yung kabilang side. Kaya ako na lang din po ang mag-i-initiate na makausap ko yung mga secondary schools kung paano ba yung problema, bakit yan, ano po na ganun po. Yun na lang din po yung magagawa ko. And then, I'm happy na napunta po ako ng Brooks Point. Another experience na naman sa pakikisama, then ibang ng munisipyo. So, thank you very much po. Dahil alam po, napaka-supportive po ng Brooks Point. Maski po sa SEF, napakaswerte po namin sa
DepEd. Kasi very supportive po kayo. Tuwang-tuwa po ako dahil grabe yung support. So yung iba siguro baka nakukulangan ng mga budget kaya nakakapaghingi pa rin po sa inyo. So, yun lang po at magandang umaga po sa inyo lahat. Ma'am, bago kayo umalis, saan po kayo school dati? Ano po ma'am, ako po taga Borlan. Borlan. Then, matagal po ako naging principal, 17 years as principal. Naikot ko na po halos ang Borlan. Then, lumipat po ako ng city, Santa Lourdes, then mangingisda. Then, bumalik na naman po ako ng Palawan. Kaya yun po, district head din po ako ng 7 years sa Borlan West. Yung West Coast po noon, mapangit pa yan. Hindi pa, ang hirap pa ng daan. Rough road pa, putik pa. Ngayon ay maganda na rin. Ano na siya, simentado na po. Ayun din, pagbalik ko ng province, yun na po, nag-apply na po ako sa district supervisor. Bago po kayo umalis, pwede po magpa-picture kami sa inyo. Ay, Kasi sige. nandito yung dalawa nating supervisors. Sige po. Sir, nagsama ka na. Good, sir. Yung Ha? Ay, dito sa mga. Yung ko na lang. Yes, ma'am. Pwede pong malaman ang Ortoras pa. Ma'am Manita. Magandang umaga rin po sa lahat. Magandang umaga rin po sa lahat. National Food Authority po, any Facebook or any Facebook spot ay nag-hearing po sa inyong harapan dahil po sa isang kaingayan na kung saan ay nanggaling po from the Secretary to the Sanggunian. At ito po ay nais na po nilang malaman ang ilang concerns regarding po sa rice classification or kung sa amin po para classification. Councilor Regan. We thank you, ma'am, thank you sa inyong pagkakaula. Ako po ay committee o kung natatanda niya, nag-meet din tayo ng mga nakarating dito sa mga meeting pa dito sa NDC meeting. No? So, kasi nung itong December, ay itong mga farmers na nagparating sa akin ng reklamo patungkol po doon sa inyong classifier. No? Dahil nga, kumbaga, masyadong mahigpit daw at kahit ang palay ay kumbaga, kung titingnan mo ay luto siya, pero narinig pa rin. No? So, tinanong ko nga kung sino ba yung classifier ngayon ng inyong Brooks Point. Hindi nila alam pangalan, pero taga-Brooks daw yung classifier. So, hindi nyo ba po siya kasama ngayon yung classifier? Ito po ay kasama ko ngayon si Miss Bernini Mangkal. Ang pong nais niyo, siya po direct na po ba yung gusto niyong kausapin o pwede niyo pong i-address sa akin ang inyong Pwede katanungan? naman po depende po kayo dalawa sa susunod. Sige po. I think po, ang sabi niyo nga po kanina na may ilang nagreklamo sa inyo itong nakaraang buwan, December. Kung ako po ang tatanungin ninyo, nais ko rin po sana malaman kung sino yung particular farmer na nagpaabot sa inyo ng kumbaga kaluputan o na-reject na palay. Dahil po, ang mangyayari dito, sa
sasagutin po namin yan base doon sa palay ng may-ari, ng partner. Hindi po namin kasi ito, or else, sasagutin lang po namin ito sa inyo, generalize po natin ito. Sasabihin po namin sa inyo na yung specs ng palay na dapat tanggapin ay ganito lang, 14% moisture content, yung damage and discolored kernels, 15%. Mga ganun po ang sasabihin namin sa inyo. However, kung ito po ay masasabi nyo sa amin, yung particular na tao, ma-address po namin talaga na yan at kung anong klase rin po yung palay na dinala niya sa amin na maaaring na-reject. Maaaring po na-reject, tama po ba yun? Yes po, kasi may ito talagang isang truck na palay na dinala sa yung bodega. Tapos ang pinawa na doon ay sibility sa akin. Ito yung pinabalik. Kung December po yan, totoo po naman kasi merong na-reject ng palay. Sa ating pagkatanda po, iyan ay nakarating sa akin, kinusap ko rin kung pareho po tayo o kung yun yung tao. Anyway, isa po sa mga na-reject ng palay ay yung pagmamayari po ng maasin. Oo, maasin. Barangay maasin. Sa Japan, ang kanya pong palay ay may presence ng infestation. Kumuha po kami ng sample. Yun pong sample na yun, kinakitaan namin, syempre kung sample mga ilang mga kalahating kilo, 1/4 kilo. Pagkuha po namin ng sample na iyan, kinakitaan din ang ating classifier ng uod or yung isa sa signs ng infestation. Ngayon, yun lang po ang sample na kinuha namin. Paano naman po yun? Ganun po ang pagtaya or pag-assess namin ng palay. Pag nakitaan po yan, ang ibig sabihin niya, since siya ay representative of the population, yan po, ibig sabihin natin po yun, pala-reject natin. However, may mga pagkakataon din po pag hindi ito infested, other than infestation, ng rejection. Halimbawa po, ito ay marumi or hindi naman po siya sabi marumi. Ang ibig po sabihin sa marumi, maaari pong kulang na ito sa blower or pagpahangin. Yun po ay ina-advise ng ating classifier na i-blower. Pagkatapos po noon, i-test nyo i-after blower, pwedeng pasagin po yun. Pero most of the time naman po, pag may blower, yun po ay pasado na sa specs ng LFA. Sir, balik tayo po doon mahigpit. Sa Japan kami mahigpit sa classification. Dahil po, kinakailangan po namin itong gawin dahil po ang ating palay ay tumatagal sa aming bodega ng halos sa isang taon or 2 years. Meron pa tayong stocks na more than 1 year na po. Dito na po natin sa Brooks pag-usapan yung Brooks Point stocks. Meron pa po tayo dyan. So kung hindi po natin hinusay o hindi po kami naging, hindi natin kinonsider yung specs na itinalaga o yung standard ng NFA, maaari po hindi po yung ayos na yun. So far po, yung ating palay na last year pa namin nabigay, maayos pa naman po ang condition. However, hindi na po siya pwede ikumpara doon sa mga bagong ani. Alam naman natin po, diba, yung bagong ani against old stocks. Yes sir, going back po doon sa mga reklamo, sa Japan, mahigpit po kami sa classification. Yun po ang masasabi natin. Tanong ko lang na, yes. ano na yung kinukuha yung palay? Class A lang ba? O kasama yung class B, class B? Isa na lang po yung aming classification. Wala na pong B or C. A lang po. Hindi naman po natin ito tinatawag ng A sa amin. Kasi kapag pumasok po sa specs na sinasabi ko kanina, tuyo at malinis, yun po ay atin ng kinukuha. Except for special varieties. Hindi po tayo bumibili nun. And if po ay hindi bumibili ng special varieties. Ano po yung special varieties? Malaki. Yung pula. Di ba po mga ng lindo? Yung jet, ang NFA po ay hindi naman nililinis.
Opo, sir. Ngayon, kasi ang naman dyan, kung ganun tayo fit ang NFA, kasi kung natatanda nyo, kumatin kayo ng increasing meeting na nandun sila ko. Di ba naman yung nakakarapit kayo talagang nasiro kayo, walang nabili, isang kapas. So, ang inisip ko dyan, kung ganun kayo fit na walang consideration sa ating mga partners. Kasi lalo na main crop, alam natin tagpulan yan. Yes, Kasi sir. nagkaroon ng disproportion sa pala. Pero yung bigas niya, walang pagpapago. Pagpapit pa rin. So, kung gano'n kayo pinanginipin, talaga mahirapan tayo na ang farmers na makumpinsin natin na magbenta sa NFA. Kasi nung nakaraan dapat lang kayo sa mga kaya na matulungan ng NFA na makausap yung mga farmers na magbenta para magbenta. So, kasi kung inisip ko, kung gano'n kayo, baka hindi tayo mag-invest sa farmers natin. Magpapasa natin mamingit yung ating ng stock. Diba? Yes, sir. So, yun ang inisip ko, no? Baka mangyari na padala yung farmers natin na magkita sa Yes po, sir. Tama po kayo. Maaaring, kumbaga, hindi natin encourage yung ating mga magsasaka na magtanim at magbenta sa NFA. Tama po yun. Kaya lamang po, kami po bilang empleyado, o yung especially yung ating classifier, ay talaga po sila ay sinanay o may mga pagsasanay sila na ginawa upang maayos nila ang kanilang mga kung paano nila ito gagawin ang trabaho nila ng ayos. Yes, sir. Yung sinasabi po natin ng higpit, palagay ko po hindi na po kasi higpit noong mga nakaraan. Sinasabi ko po nakaraan ay yung I think mga 4 years. 4 years, no? Oo. Dahil po yung ating purity o yung dumi. Pag sinabi ko pong dumi, yung mga dampa, yung mga rice stalks o yung mga ganyan na humahalo po sa palay natin. Ang binibili po kasi ng NFA ay yung lamang buti ng palay, hindi po kasali sa binibili. Yung mga dumi na doon. Ayan. Opo. Kailangan po yun. And then also, Pero sir, kung ikaw madumi lang, eh di pwede naman sila sabihin na linisin niyo. yes sir, yes madam. Pinag-cover po talaga namin. Guys, ang ginagawa ng mga partners, kasi alam na nila yan yung hindi tumaan ng blower. Pero ako na-experience ko noon, blower na yung pala ko, malinis na. Pagdating sa hindi blower ulit. Yung naging waste niya, 2 sako. Tinimbang namin, nasa 100 kilos yung 2 sako. Nung kinilin namin, nasa 72% yung kanyang recovery. Ibig sabihin, good siya. Parang nangyari, binlower na po yun. Bakit kumita yung blower sa ilaw ng NFA? Hindi ko alam kung may kasama ng blower o NFA. Yes sir. Ito po yan. Opo, dahil nabanggit ko na po sa amin dati, 2 beses na po tayo nag-uusap. Sabi nga nila, kung may kasalanan nga po yung NFA ng mga nakaraan, sabi nga nila, yung doon po kasalanan ng tatay, hindi pwedeng manahin ng anak. Maliban sa original sin. Sir, ano lang po yun? Matulungan din sana natin itong mga farmers. Yes po. Ma-encourage natin na magpinta sa NFA. So, ganito siguro sa system lang, kung kaya ng NFA gawin, imbitahan ng mga farmers at magkaroon kayo ng parang pag-usap, parang information campaign. Para yung mga patakaran sa loob ng NFA, at least alam nila. After po, sir, nagkakaroon din kami ng mga ugnayan with farmers. Sige po, i-ano natin yan, schedule siguro bago mag-umpisa yung cropping ngayong ngayong first quarter. Sige po, sir, at syempre, hindi marahil kung hindi, iimbitahin din po namin kayo para po alam din po ninyo yung mga pinag-uusapan ng NFA at ng mga magsasaka. Sir, balikan natin yung blower. Yung blower po, yung pinag-blower ulit. Siguro po doon sa assessment po ng ating, yung nasabi ko po kami, sa assessment po ng ating classifier, kailangan yung blower.
loob ng bodega. Tama po yun. At inabutan po meron. Yes, sir. Ano ba yan po yun? Opo, tama po yun. Ang totoo po, inabutan ko yun na ngayon, well, 1 year ako dyan. Inabutan ko na po yung blower at ginagamit. Nakita ko po yung positibong effect o yung tulong nito. Sa halip, ano ba po, daga ng magsasaka ng palay. Ay, blower ito, hindi na blower o. Pwede dyan, may option sila, sir. Gusto mo dito na o doon sa labas, wala problema yun. Pero kung sabi ko po sa inyong totoo, yun po ay pag-aari ng isang individual na ang NFA po ay wala doon o ako kahit sino sa amin, wala po kami kabahagi ng kita noon ha. At hindi niyo po yung sinabi, pero gusto ko lang pong maging klaro sa atin na ang NFA po ay walang kabahagi sa kinikita nito. Ang gusto ko lang po iparating sa inyo, pinapayagan ko po, pwede ko pong hindi payagan. Kaya lang, mas tinignan ko po yung positibong effect nito, yung positibong tulong nito doon sa ating mga magsasaka. Kasi po, pagdala ng palay dito sa bodega, tapos ay ito i-blower mo, sabi ng classifier. Kung wala po doon, ang mangyayari, may pa siya ng transportation fee. Pag ilalabas pa, hindi ibabalik ulit. Opo, naiintindihan namin yan. Kaya lang, yung sinasabi kanina ni Consel Grada, na pinag-blower. Pero nung ipagiling na yung 2 Romansa na trucks na 100 kilos, ay yung recovery. Yeah. So, ibig sabihin, ay okay siya. Yes, Hindi na siya dapat pinag-blower. Kaya lang, walang kita yung taga-NFA, pero baka naman may provision yung iba. Ako po sasabihin ko sa inyo, I swear, wala po. Opo, baka naman in the past po, hindi ko tayong sagutin. Hindi ko tayo nag-aako sa kaya lang baka may gano'n, di ba? Kasi kung talagang siya, kung talagang makita niya, dapat i-blower, pero yung nangyari, pinagiling nila, okay naman. Yes po, nakakalungkot po kung gano'n nga talaga siya. Pag nila isang palito doon, sinabi nila agad nila na nirequire ka agad na i-blower ulit. Kasi sa totoo lang, siyempre, kahit saan walang 100% di ba? Yes. Kasi kung duman ang blower yan, hindi mo sabihin na 100% walang palito. Meron yan. Pero siyempre, consideration mo na yun. Ay, yes po. pag gano'n mo sa akin yung malay, isa na yung gano'n mo. Pag i-blower ba, lahat i-blower? Pag i-blower, lahat ng palay na dadalhin mo, i-blower? Yes po, lahat. Hindi ba pwede isarap na yung i-blower para makita ano yung, ito ba talaga, maraming Hindi, actually po, ang nangyayari, kung kayo mag-deliver ng palay, maganda naman ang sample. kukuha ng sample, random. Pero bago yung deliver ng kapuan, lahat, dadaanan natin sa blower, para lahat linis. Kaya lang, hindi natin masabi na talaga 100% ko ang mag-inang isang palito niya. Hindi talaga natin masabi, no? Kahit anong klaseng blower siguro, maniwala kung sobrang lakas, pati tingkas, mamana. Yes, sir. Ang totoo po naman, hindi naman natin hinihingi yung 100% purity ng ating palay na binibigay. At least po, pumasok naman po doon sa tamang dami-damang ng impurity na pasable doon sa ating specs. Yes, sir. Pero tama nga siguro, kaya tapusin natin ang ating pag-uusap ngayon, na mas magandang dalhin natin ito, yung usap dito sa mga magsasaka, kasama ng NFA at saka ang NFA, at kayo, SBLAG, dalhin natin kayo naman sa inyo nagreklamo dahil kayo ang chairman ng agriculture para mas marinig ng mga kababayan natin, mga magsasaka, yung side naman ng NFA at may team natin. Schedule na lang. Schedule na lang. Yes, madam. Sige po, madam. Kasi kung natatandaan niyo, yung ihawin sa mga truck. Yung tanong mo din sa mga farmers na nandito ko, sabi mo nila yung ihawin, wala naman daw. Sabi ko, yung sabihin, ganito po yun. Dito nakaraan kami po sa Japan, wala ng howling. Wala kang truck ng sabi. Nung nakaraan po,
isang taon na rin pa. Yung pinaka-bid na nga po yun for disposal. So talagang wala po available truck yun. NFA. Kung meron po, ay pwede naman po tayong mag-request. However, sa dami po kung magsasaka, narang pa lang, hindi na nila kayang nasa narang station yung truck. May isa pa naman po naiwan. Kaya lang po, ay sa kanila pa lang, kulang na ay iniisip ko kung hindi na pa transport doon. Kawawa naman, baka maganda basa ng ulan yan. Importante po pagka-alisip, sana matuyo. Hindi na sa para po iwas sa infestation at pagkabasa ng ulan. Sir, gusto kong balikan yung Madam Chair, konti na lang po. Yung tungkol po doon, once again, sir, for the third time, ako na po humihingi ng dispensa sa inyo yung mga nagawa pong sa paningin ay hindi patas noong mga nakaraan. Palagay ko po sa panahon pagkakataon mapapanabot ko na po yung inyong kalooban. And also po, sa ngayon naman po, yung ating classifier, ginagawa lang naman po na yung nararapat. At yun naman po, kapag may mga reklamo ganyan, ay ipinararating rin sa akin. At kinakausap, outright po, pinag-uusapan namin po sir. Pinag-uusapan po namin yan ng partner, ng classifier at ako. Anong dahilan? Hindi ko yung side niya, hindi ko. Infested. No other group pag infested. Yun po, kahit po gaano maganda yan, kahit pa 100% purity niyan, ay hindi uubra yun. Kasi in the long run, or pag-lista po natin yan, diyan mag-uumpisa, ano, 50 lang yan, diyan mag-uumpisa ang mga peste at sa loob ng bodega po kakalat yan. Pati po yung mga magagandang hindi infested rice or palay ay mga hawad niya. Yun po ang iniiwasan talaga natin. Peste, number 1 po sa rejection ng palay natin po. Thank you, sir. Ma'am, thank you po doon sa gagawin po namin. Mag-schedule kami ng farmers ugnayan and then aanyayahan po namin of course sir and the DA and farmer leaders and also the farmers kahit sino na pwede. Malay nyo ma'am. Anyway, sige po, di ko na yun po ang aming gagawin. At maraming salamat po sa paanan dito sa amin at least yung aming classifier po ay medyo kampante na nagagawa niya po ng ayos yung kanyang steward lang naman po kami So, pinagkatiwalaan kami ng opisina. So, kailangan din po namin gampanan yung dapat namin gampanan bilang public servant. Maraming salamat. Yun na lang po, RODA, para ma-inform ako sa yung mga farmers association natin. So, dito naman sa pag-sulit po, organize na ng farmers natin. Yun po, para direct sa experience nila at malaman nila kung bakit may maraming salamat. Maraming salamat. Review the minutes of the 222nd regular session. Councilor, on line 11, typographical error on a classifier. It should be CLASSI. spelling. Yes. Same as on line 22nd. Arduradel should be Arduradel. Typo error. Anong minute po yun? With 11 and 20. Classifier and our rural.
Regular, any other correction? I move that the minutes of the 222nd regular session of the Sangguniang Bayan Police Palawan held on December 17, 2024 at the SB session of Police Palawan be approved and adopted. Second. Any objection? Any clarification? Hearing none. Then we approve the minutes of the 222nd regular session. That's correct. Next is the 50th special session. Held last December 19, 2024. Madam Chair? Yes, Just a reminder po, if we're going to include any numbers, for example, budget, it should also be written in words. It only appears here that on line 8, 14,092,540 is written in numerical form. It should also be written in words po. yes, noted. That's all, line number 8 and line number 35. Thank you. Is the approve of the recommendation of the Secretary? Line 8 and line 35. Councilor Canelo. I move that the minutes of the 50th special session of the Sangguniang Bayan Police Palawan held on December 19, 2024 at the Sangguniang Bayan Central Municipal Building, Barangay Police Palawan be approved and adopted. Any objection? Any clarification? Hearing none. Then the minutes of the 50th special session of the Secretary of Police held on December 19, 2024 are hereby approved and adopted. Last is the 51st special session. Councilor Canelo. On line 4, same recommendation po, in regards to the monetary value. It's only written in numerical form, it will also be written in words. That's 8,767,000. Thank you. Yes, just take note of the recommendation, Mr. Secretary. Any other clarifications or corrections? Councilor Ahon. Madam Chair, in line number 9, attachment of the MDO, this refers to letter O-C, the MDC resolution. MDC. Should be MDC resolution. And supplemental budget. There are no more correction or amendments. The chair solicits a motion for the approval of our minutes of the 51st special session. Councilor Saladin Crespo. I move for the approval of our 51st special session held on December 20th. Any objection? Hearing none, then we also approve the minutes of the 51st special session of the Sangguniang Bayan Police Palawan
held on December 26, 2020. Item number 5, privilege. We're done with the question hour, then we go to item number 7, referrals. Number 1, draft ordinance declaring March 19 of every year as special non-working holiday in the municipality of Brooks Point, Palawan, in commemoration of its pastoral fiesta and for other purposes. Introduced by Councilor Ferrari. Number 2, a letter from the municipal mayor requesting appropriate action on the request of M-Peso for the proposed ordinance requiring business establishments in the municipality of Brooks Point to submit regular reports on job vacancies and details of hired employees to the Municipal Public Employment Service Office and providing penalties for non-compliance and incentives for compliance. Number 3, a letter from the municipal mayor requesting appropriate action on the request of Mr. Enrique Tucarpi Jr., President of Market Vendors Association, to suspend the implementation of market codes. Number 4, resolution number 049, series of 2024, from Barangay Council of Maasin, requesting to the Sangguniang Bayan of Brooks Point through the office of the municipal mayor for the reopening of Market Day every Wednesday at pampublikong pamilihan ng Barangay Maasin. Number 5, a letter from the municipal mayor requesting authority to enter into MOA by and between the LGU and Barangay Imulnog for the transfer of fund under the 20% development fund intended for land acquisition. We have here a communication from the municipal mayor requesting the Sangguniang Bayan for an authority to enter into MOA with the barangay government of Imulnog. Transfer of fund amounting to 2,500,000 pesos to be used for the acquisition of 10,000 square meters land for each proposed project, Barangay Public Market and Bagsakan Center, to be located at Barangay Imulnog, Brooks Point, Palawan. Referring to the Committee on Rules and Finance directly. We have here a request from Honorable Arturo Ferrari for calendar under first reading. A draft resolution approving the transfer of fuel and lubricant allocation of SB members from SB office amounting of 960,000 pesos only to Municipal Engineering Office General Fund account. No more, Madam President. Item number 8. Do we have committee report? None? Any committee report? Then go to item number 9. Calendar of business. Unfinished? None? Business for the day. Check for second reading. None? Then unassigned. None? No unassigned business? Unassigned.
Civil Service Bayan Foundation authorized in the Twinkle Memorandum regarding the transfer of fund amounting to 2 million per month to be used for the acquisition of 10,000 square meters land for its proposed project Barangay Public Market for the Sakan Center within the Barangay Community. So we have a copy of the agreement. Request from the LTA is not granted. I think if you will, Yes, Mr. the proponent wish to include this regular session, the approval of this matter. Considering that the majority municipal mayor is not certified as urgent, but the proponent itself, he can request the other colleagues to take this measure as urgent. So any question for clarification with regard to this measure? I think ito po yung patungkol doon sa nakaraan na yung pondo ng LGU na under the development pero allocated sa barangay tulad para ibigin yung kanilang site na pinag-usapan natin na nil-classify. I think klaro na rin naman ito siguro since na authority yung hinihingi para ma-transfer na. Ako po, I go for the approval for the passage and approval of this resolution authorizing the local administration. Okay, any comments or reaction? None? Okay, proceed. I move for the approval of the Any objection? Hearing none, approve the authority of the local chief executive to enter into a MOA on behalf of the LGU and the for the transfer of fund under the 50% development fund, which fund is intended for land acquisition. This measure is approved and seconded by the next. Pleasant morning to everyone. As requested po ng ating chairman ng Appropriations Finance, may I request my deputy to treat this matter as urgent. Yung resolution po regarding sa approval ng transfer of our fuel lubricant allocation of the SB members from Sangguniang Bayan Office amounting to 1.3 million to 20,000 and being divided into 960,000 sa Office ng Municipal Engineering and 360,000 naman sa Office po ng MDRRMO under the General Fund. I second for the
Any objection?